Ya promete el candidata para presidente del país, Grace Po, que ay pone ele atención con el problema de paz y orden aquí na ciudad y na entero Mindanao si ay sale ele elegido na Mayo este año eleksyon. Asugun kun po, durante el press conference na un hotel na Pueblo Enantes ay aloka sigun ele fondo para na Mindanao, 30% del fondo del gobierno nacional. Ay usa sigun con este fondo para hacer mga proyekto infrastruktura na Mindanao como mga kalsada, puente, mga dam de agua y otro pa. Takre según ele kay por medio de este ay tiene también paz y orden na Mindanao. Kaya nga kami ni Senator Cheese, layunin namin na 30% ng national budget ay mapapalaan dito sa Mindanao. Halos 1 trilyong piso yon. Bakit? Sapagkat magdadagdag yan ng kalsada, ng tulay, hindi lamang yon, imbakan ng tubig, tulong sa agrikultura at kung ano-ano pa. Na sa mga lugar na alam nating liblib na lugar, kung saan hindi naaabot kaagad ng law enforcement, dyan maraming rebelde. Pero pag nalalagyan ng kalsada, unang-una, ilang daang libong trabaho ang malilikha pag tayo nagkaroon ng massive infrastructure projects dito. Malalayo sila sa tukso na sumama sa mga rebeldeng grupo. Pangalawa, mga hospital dito kailangan ayusin. Maraming nagsasabi dun sa isang pinuntahan namin sa Ipil tayo nang galing kanina, na kailangan din nila i-modernize ang mga hospital nila. Out of the 30 poorest provinces, 16 ay nandito sa Mindanao. So dapat dyan mapupunta. Ay continua también según LLP stocks, hindi lang con el MILF, sino mas que na otro también mga rebelde grupo. As según kun po, hindi lang pwede obtener con el paz y orden na Mindanao por medio del propuesto Bangsamoro Basic Law. Mucho pa según otro mga manera que puede hacer el gobierno para tiene paz na entero Mindanao. Unang-una, kailangan natin ipagpatuloy ang pag-uusap ng kapayapaan, tunay na pag-uusap. Ibig sabihin, ang pagkakausap ng iba't ibang grupo, inclusive, hindi lamang itong pinipilit na bersyon ng BBL. Dapat masama ang iba't ibang grupo, hindi lamang mga MILF, pati MNLF, Maguindanaoans, Tausug, Maranao, at iba't ibang grupo, pati Badyaos, pati ang mga Kristiyano na mayorya din dito sa Mindanao. Sa pag-uusap na yan, kinakailangan matukoy kung ano ba ang mga prioridad pagdating sa development. Dahil naniniwala ako na isa sa malaking problema na nagkakaso sa peace and order ay ang kakulangan ng suporta sa development o poverty. Necesita también según asegura que taman perform en buenamente el mga pulis, especialmente el de ila jefe, si donde lugar sila asignawa. Si Poya habla, si hindi ta mejora el situación del paz y orden na un lugar dentro el 2 para 3 meses, quiere decir tiene problema na liderato del pulis. Debe también según man relief na puesto con un pulis, si hindi mas efectivo na di su trabajo. Importante también según el instalación del mga CCTV cameras na diferentes mga lugar, siendo ta pwede prevenir okuri mga krimen. Sa literal na peace and order, unang-una, dapat palakasin talaga natin ang ating mga kapulisan. Pero ang pagpapalakas sa kanila ay kasama rin ang disiplina sa kanila. Bigyan sila ng tamang suporta sa kanilang kagamitan. Alam ba ninyo na ang isang munisipyo ng pulis, isang presinto, kunyari 10 ang kanilang pulis doon, ang kanilang maintenance and other operating expenses sa isang buwan ay 10,000 pesos. It's 1,000 pesos per police officer. Kasama na doon ang pagbayad ng tubig, ilaw, panglinis ng kanilang presinto at gasolina ng kanilang patrol. Paano sila iikot kung ganun lamang ang budget na kukunin nila? Paano sila magmo-monitor? So kailangan dagdagan talaga ang budget para sa kanila. Pangalawa, pag merong isang in charge na PNP sa isang lugar at ang peace and order ay hindi pa rin naaayos, sabihin na natin sa 2 o 3 buwan, dapat alisin. Ibig sabihin, hindi ka epektibo sa trabaho mo dahil maraming barangay doon ang nagkakagulo. Pangatlo, pag may nagkasalang isang alagad ng batas, 1 strikeout. Takisipo na syudad junto con di su running mate si Chis Escudero y mga senatoriables para man kampanya. Yaman host con el press conference el negosyante si Crisanto de la Cruz. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.